hero. PB in the Philippines. Oo nga, ganun talaga yung mga labanan dito. So manood kayo dahil ito nga unang laban ng ating world champions na bubula sa lupang sinilangan ng Pilipinas. Paunahan sa purple, oh. Paunahan sa purple, oh. Sino kaya mauna? Si JP, eto na. May kita natin ngayon na sisimula mo na kalmado muna ulit yung ating dalawang komponent. Para nag-aano lang yan ay before the storm. O, di ba? Na-reset. Ganda ring buy time yun na kasi hindi pa nga lahat kompleto mag-level 4. Kung gusto mo bakbakan, kailangan kompleto sa Ricardo's level 5 minutes Carteezy, kalahati ang Turtle. Oh! Nakita na natin Bravest Fighter, mas tanga dito si Few habang si Carteezy ay diretso makakuha doon ng pagong habang ginamit na rin ang Netherrealm. Tapos tawag na naman dito, ang napakatagal ng mga buhay, meron din pala sagot. Napakahaba agad doon team fight natin pero meron dash! And JP with the first blood, pero alam mabibigyan din yata, hindi makakatakas pa. Nope, Carteezy with a secure kill. Palitan lang dalawang kupunan, pero Echo para makakuha ng pagong. So parang Turtle lang talaga yung difference maker, pero tutuloy pa rin nata ni Kyle TZ to, ha? Low on HP, Sanji and Carteezy, pero wow. Sila may potential ako mag-outplay dahil nga may Malefic Roar Heptasis na ako. Plus, hindi ako kailangan bantayan masyado. Tapos pero minsan ginagamit yung turn apart memory para hindi ka na ma-secure na kill. Pero tingnan natin ngayon nakapwesto ang ating mga players, ginamit ng final slash by the way. And it's gonna be JP on that flicker out, pero Benny Cutie pa rin na makakakuha din ng pagonga. Ginamit na rin natin Donas welcome habang si Sanford ay nandun sa may gitna ng mga players. Netherrealm ginamit na, pero dalawang Netherrealm na nakikita natin ngayon sa ating mapa. Habang si Sanford ay mamatay na, Benny Cutie dito nag-wolf form na. Tapos may kita natin meron mga free hits para sa kanila, pero disengage yata, hindi mapapalalim pa nga dito si Carteezy. Dahil patay doon sa kamay na kanyang kapatid na si Carteezy, habang si Benny Cutie kumakalmot ng paunti-unti. Makakatakas ba ang mga bubuyog? Makakaalis sila. Isa lang ang naging casualty, Kyle TZ over Sanford and Carteezy. Mas namang talaga yung may pure paramis doon sa 5-on-5 na sabayang pag-pick kasi. And plus, nung nagsimula na kumagat si Carl Lito, we need to check it kung tumama ba yung Bravest Fighter. Tingnan natin to. Bumalik tayo sa nakaraan. Pagkabalik natin dito, ng 10 seconds, medyo patapos na to. Medyo patapos na to na nakita natin. Nangyari na masyadong makunat na si Kyle TZ dito. Na-utilize nila yung mga armors. Diba isa sa mga initiator, correct me if I'm wrong, Manjin, parang isa sa mga initiators kasi na Echo dito, yung Lapoy, parang kailangan niya munang... Yung talon no? Ayun na! Minahila! Ang layo ng napuntahan, pero nagamit na yung Netherrealm dito ni Sanji. Wala na siyang IMU. Habang nandito si Few, makukuha na nga ni Sanford. And Ogwen ay mapipilit na mag-flicker out. Ginamit ang ultimate dito, pero nga lang, nagamit na ng Vengeance para kay Flap TZ at aalis na lang muna. Tatlong patay. Actually, since marami siya, buhay na ulit si Few. Passive, pero alam din nila wala nang Netherrealm. Medyo napalayo doon si Sanji. Kaya napalaban nilang AB Brand, but then again, slash! Final slash sa may middle lane. Nagamit na rin yung Netherrealm. Pipilitin yata nila. Pinoforce lang pala ng Echo. Sabi na hindi natin gugustuhin na mayroon Netherrealm, pero hindi na natin gusto na nila si Flap TZ. Kaya nakuha na nila. Hindi na binatakas pa. Ito na yata ang perfect timing para simulan itong Lord. Pero nakapwesto lang din naman. AB Brand gusto nila mayroong sagot. Kamuti ka na with the turn apart memory. Pamabalik na pa nga yata dahil si Ogwen. Dito makukuha nila. Napagandang final slash sa mama pala ni Donas. Welcome para kay Carl TZ. Kyle TZ magiging target nila at hindi na makakatakas pa. May kita wipeout yata pero makakatakas pa si Super Marco. Naamoy ni Benny Cutie. Pero sabi ni Benny Cutie, Torre na lang. Echo. Objective na lang muna. Objective na lang. Sabi nila, Lord na to. Ang difference maker kasi dito, ang daming option ng Echo kung sino mauuna. Pinag-usapan natin kanina yung Ishii doon, Chantel. Kasi kapag sumugod si Flap TZ without the Vengeance, pwede siyang i-Bravest Fighter, pwede siyang agatin, pwede siyang hurt-nutin. Tapos may final sweep pa. Unlike sa side ng AB Brand, isa lang kasi. Si Ogwen lang. Balikan natin yung replay. Napakagandang laban na ginawa dito. Ang dami naging sustain, ang dami naging counterplay. Ayun, nakapag-dash pala. Tapos after that, final slash. Oo, yun final slash. At tapos ayun, may follow-up kasi ng kagat. Kaya nga hunt aswan ng Echo kasi. Nabuff din sila dahil sa mga pangyayari yun. Dahil nakuha na rin nila yung mga jungle or pwedeng kuhanin dito ng mga players ng AP Bren. Pero dahil ito ay level 1 Lord lamang, mabalis lang din na madedepensa ng mga bubuyog. At dahil dyan, aalis muna ang Echo. Pero lumiliit ngayon yung mapa. Or yung kalamangan din. Or actually, lumalaki ang kalamangan ng Echo. At tsaka kasi may ano din na-miscalculate ni Flap TZ. May nahila. Uy, sino nahila? May nahila si Sanford. Makuha din yung Super Marco. Oy, nakita nyo, ginamit dito ni Kyle TZ Retribution. Meron din conceal. Masastan nga lang dito. Aalis mo na parang delikado yata na ituloy pa. Ang hirap talaga ng trabaho ng XP laner. Napakagandang story to, no? For the XP laners or even for this match, Echo vs AP Bren, hunt or be hunted. Oo, kanina kasi yung nangyari din kay Flap TZ yun yung wala siyang Vengeance. Kaya din nakakuha siya. Ngayon si Sanford naman yung na-punish. Matanong ko lang kayo, is this boring? Pili ko,
Paano magiging boring? Pili ko yung mga nanonood ngayon, sinasabi na, wow, ang gagaling! Maganda din yung nagiging teamfight natin. Talagang napakagaling. Dahil mukhang makakatakas pa yata. Cartesi dito napakakunat. Nung dinosaur, meron pang immortality yan. At nagamit na nga dito yung Nether Realm, pero si JP mamamatay na habang si Cartesi ay patay na rin sa kanyang idol na si Few. Sa may middle lane, meron pang Yo-Yo Blitz na gagamitin. Si Flaptisi at Minion Wave na magpo-flow. Makukuha ang Torres sa may middle lane at mga players ng Echo kailangang umatras ngayon. Eagles talaga sa 5-on-5 Royal Rumble yung side ng Echo sa AP Brand. Kapag tabi-tabi yung AP Brand dun eh. Nakita Delix. natin. Kaya lumamang yung Echo kanina dahil sa isa-isa. Pero kapag isang biglaan na limahan, dun Sanford. lumalakas yung AP Brand. Ay! Kamuti ka na si Sanford na doon. Pero makiklear pa rin yung Minion Wave. Echo ay makakadepensa pa rin. Pero grabe pagpabaliktad na ginagawa ng bawat isa. 14 minutes, 145 lang ang goal lead. Dito pa lang, 10 na nga eh. napakaingat nila. Napakaingat mismo ang katiting na buhay ni Sanford. Ginamit na rin ng Bravest Fighter to be safe at that moment. Walang pwedeng mawala sa Echo ngayon. Habang papunta yung ekonomiya from AP Brand to Echo, napakalupit ng laban na to. It could be still anybody's ball game from this point. 50-50 pa rin eh. Kung yung nag-predict ngayon sa YouTube, yung nag-hashtag Echo, hashtag APBR, 50-50 din eh. Lahat ng nanonood ngayon, kung makikita mo na, itabla pa nila. And again, this type of matchup, alam nila yung mga win conditions ng isa't isa eh. Nung napaiwala yung mga AP Brand, dun sumugod yung Echo. Kaya natin eh. Kaya natin sila i-pick off ng mabilis. Pero ngayon, yung AP Brand naman, nung nakita nila, sige, mag-armor tayo, kulang yung damage sila pag nagdikit-dikit tayo. Iba talaga yung nagiging caliber ng ating world champions. Kaya matanong nga kayo ulit, boring ba talaga yung laban na to? Echo versus AP Bren with this kind of lead. Sustain ba ang laban? Meron na nga ding immortality si Kyle TZ. Madami naging takedowns, madami naging pick-up, so kailangan nila maingat. Divine Glaive as well. May onting damage kay Pew. Kay Few na rin. Nararamdaman na natin. Yung mga gantong moments, akala nyo walang nangyayari pero napaka-intense na to para sa ating mga pro player dahil napaka-crucial ng kanilang mga positioning habang marereset muna yung Lord. Yo, Blitz para kay Flap TV. Si JP dito ay magpo-front saglit and it's gonna be a reset. Yata. Pero hindi. Mukhang bibigyan yata dito si Cartesi. Mga ngalahati ang buhay doon. Habang, nagamit yung Ditona's Welcome. By the way, wala mahuli doon. Habang si Sanji gagamitin na. Ang Winter Truncheon nakita ni Flap TV. Kaya naman hahabulin yata dito. Meron pang I'm Offended play para kay Ogwen. At patay na rin si Carl TZ. Sama mo pa na Netherland para kay Few pero lalaban yata si Benny Cutie. Nakuha at nalabanan. Nahanap. Sanford's gonna be down habang si JP merong final slash pero hindi sapat dahil wala na siyang mga kasama. Benny Cutie ang bagyo na lang ang natitira para sa Echo. It all started sa unang takedown ni Super Marco. Binantayan si Sanchez. Ito na nga yung base. Para sa AP Brennan ni mga TP. Si Medicutin na lang ang nag-iisa. At hindi na nga makakadepensa dito yata ang Echo dahil bibigyan na rin si Benny Cutie at unti-unti na ngang mawawala ang buhay at si